iba't ibang bahagi ng mundo ang annular solar eclipse o pagtakip po ng buwan sa araw. Una itong nasaksihan sa ilang bansa sa Africa, gaya ng Uganda at Kenya. Sa annular solar eclipse, direktang dumaraan ang buwan sa harapan ng araw, pero hindi ito lubusang natatakpan. Ang resulta, nakalilikha ng animoy ring of fire kung saan maliwanag pa rin ang paligid ng araw. Tumagal na mahigit 11 minuto ang eclipse na pinakamahaba raw nitong nagdaang milenyo. Nasaksihan din ito sa mga bansa sa Indian Ocean at sa silangang Asya. Dito sa Pilipinas, marami rin ang nagabang sa partial solar eclipse. Isa sa mga lugar na pinwestuhan ng mga nagabang, ang Ross Boulevard sa may Manila Bay. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi! Mel, isang kakaibang treat ika nga para sa mga regular na namamasyal dito nga sa Baywalk sa Ross Boulevard. Itong partial solar eclipse na ating naranasan kanina. Kakaibang solar eclipse na ito dahil hanggang sa paglubog ng araw, nasaksihan ang astronomical phenomenon na ito. Kilala na ang Manila Bay Sunset bilang isa sa pinakamaganda sa buong mundo. At sa kabila ng maulap na kalangitan, mas lalo pang pinatingkad ang Manila Bay Sunset ng partial annular solar eclipse, ang pinakamatagal na annular eclipse sa loob ng mahigit isang dekada. Bagamat humigit kumulang 30% lang ng araw ang natakpan sa pagdaan ng buwan, tuwang-tuwa pa rin ang mga nag-abang dito sa Manila Bay sa kanilang nasaksihan. Talagang maganda. So, lalo bang gumanda yung Manila Bay Sunset dahil sa eclipse? Opo, siyempre. Ang magamang Javier sumadya pa rito sa Baywalk para masaksihan ang partial eclipse, bit-bit ang isang welder's glass filter. Para malaman din nila yung kung paano yung eclipse nung sinasabi ng iba. At sa kabila ng murang edad na 3 at 8 taong gulang, enjoy din ang magkapatid na Jade at Carl sa kanilang nakita. Ano yung nakita mo? Po. Eclipse. Tinakpan ng... Sun. ng... Ng moon. Ilang beses ka na nakakita ng ganito? First time. Yung moon eh. Oh, yung moon Tignan mo po. yung moon nakatakip sa sun. Maganda ba? Papa. Ang mga astronomy enthusiast na ito, dito na rin nag-set up ng kanilang mga gamit para makunan ng litrato ang partial eclipse. If you have something like this, you want to capture this. Kasi syempre, it's like, it's just don't happen every day, di ba? And it's not a work of man, but work of God. So, parang it's so amazing. Mag-aalas 4 ng hapon nagsimula ang eclipse at dahil sa maulap na kalangitan, muntik pang hindi masilayan ang partial solar eclipse. Pero maya-maya pa, unti-unti na itong sumilip. Sa telescopic shot na ito, makikita ang malaking tinga sa gilid ng araw na gawa ng bahagyang pagtakip ng buwan. Kasi system na ito ng tatlong bodies na ito, yung Earth, Moon, Sun, system na talaga yan. Meron talagang eclipse na nangyari whenever na nagkakatapat sila sa isang line na isang plane. So, doon tayo nagkakaroon ng eclipses. Sa paglubog ng araw kanina, hindi na kinailangan gumamit ng filter ng mga taong nagabang dito sa Baywalk ng Ross Boulevard dahil ang natural na takip silim na ang nagsilbing filter para sa mga manonood. Sa May 2012 ng susunod na partial solar eclipse na makikita mula dito sa Pilipinas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kadalasang kakabit na ng pagtanda ang panlalabo ng mata at katarata. Pero sa tampok natin ngayong gabi, magkapatid na bata ang isinilang na may katarata. Sakit na umagaw sa linaw ng paningin ng 2 taong gulang na si Arman at mag-1 taong gulang na si RJ Alburo. Kung hindi malabo, sobrang laki naman ang nakikita ng 2 taong gulang na si Arman. Naoperahan kasi siya sa katarata. At dahil hindi na angkop ang grado na gamit na salamin, hindi siya makakita ng maayos. Sa tulong ng espesyalista sa mata, nakuha ang bagong grado ng kanyang mga mata. At sa pamagitan ng Kapuso 2020 project, nabigyan siya ng tamang grado ng salamin. Isinilang ding may congenital cataract ang kapatid niyang si RJ. Sakit na namanan nila sa mga magulang. Agarang operasyon ang kanyang kailangan. Gaya ng dati, handa pa ring umalalay sina Lani at Nora, mga kumari ni Jennifer na nahahabag sa kalagayan ng magkapatid. Sa tulong ng mga nagmagandang loob, natuloy rin ang cataract operation ni RJ.
Tinanggal natin yung katarata niya. Pero in addition to that, may capsulotomy. And then, yung vitreous, yung tinatawag na gel behind that, we had to eat that up a little, no, para hindi na siya mamuti ulit. Follow-up nila, dapat every 3 months, no? Kasi nag-iba pa yung size ng eyeball nila, so nag-iiba pa yung grado nila. Ngunit unang hakbang lang pala ang operasyon para luminaw ang paningin ng bata. Nangangailangan din siya ng salamin, gaya ni Arman. Panatag ng loob, hindi na ako, tuwing umaga, hindi ko na siya matitingnan na hindi nakakita. Matapos maghilom ang naoperahang mata, isinuot na rin kay RJ ang kanyang salamin. Kita sa kanilang mga mata ang pagkamangha sa paligid na dati ay hindi nila lubos na makita. Maraming salamat sa Eye Referral Center kung saan sinuri ang mga mata na magkapatid at doon din po isinagawa ang operasyon ni RJ sa tulong ni Dr. Pascual. Ayon pa kay Dr. Pascual, kakailanganin pa rin na magkapatid na magpalit ng grado ng salamin hanggang ma-stabilize na ang grado ng kanilang mga mata. Kaya salamat din po sa programang Banda Okay, kinaalan kay Jaya na nag-donate para sa operasyon ni RJ at pati na rin sa CHI and Vision Clinic na nagkaloob naman ng mga salamin sa mga bata. Susunod, Manny Pacquiao naghahanda na sa pagbiyahe niya sa Amerika kaugnay sa laban niya sa Marso. Ulat ng investigador tungkol sa umano'y tiwaling piskal na pinigil ng korte noong taong 2007, may sasahing papawid na. Chris Aquino na iulat na sumugod umano o sinugod umano ang babaeng nauugnay kay James Yap. Ang depensa ni Chris, tututukan natin dito sa 24 oras.